Susuko na kaya sa first day ang ating bagong kennel girl? Syempre hindi, dahil nga nag-uumpisa pa lang siya, kaya ngayong umaga, ayan, napakaaga nilang gumising para maglinis dito sa ating mansyon. Dahil nga ito ang first day niya, syempre, aalalayan siya ni mother at tuturuan siya kung ano ba yung mga dapat gawin at ano ba yung mga dapat linisin dito sa mansyon natin. Dito kasi sa atin, we start early, 6 o'clock nagsistart ng maglinis since gisingan na rin ang ating pack members. Minsan nga 5:30 pa lang nang gigising na yung mga yan. Unang ang ginagawa, syempre, naglilinis ng mga cages nila. At alam nyo ba, kapag ganitong oras, dapat talaga lumalabas na yung pack members natin. Pero alam nyo naman, binabagyo ang Batangas today. To the highest level ang bagyuhan dito sa Batangas. Kaya naman ang pack members natin hindi na nakakalabas. Kaya naman ganito na ang eksena for a few days now. Kasi ang bagyo tuloy-tuloy talaga at walang katapos-tapos. Kaya hindi na makalabas ang ating pack. Bali dito nga sa baba, ang ginagawa ni Kuya Edmar nyo ay talagang kinakailangan niyang tanggalin sa mga cages yung pack members natin para malinis nga nila yung kanika nila mga rooms. Pero kung nakita nyo kay Hercules kanina, inisprayan lang niya yung konting wiwi since nasa dulo naman at hindi naman mababasa si Hercules doon. Medyo challenging talaga ang paglinis kapag andito sa loob ang pack members natin, syempre. Mas madali kasi talaga yung usual na talaga lumalabas sila kasi nga mas malilinis ng ayos yung kanika nila mga rooms kesa nandito sila sa loob. Diyos ko, ang hirap, mababasa pa sila, kawawa naman. Pero wala naman tayong choice dahil bagyuhan nga at baka pag lumabas sila, mas mabasa pa talaga sila, yung parang naligo na. Baling ginawa nga ni Kuya Edmar nyo, tinry niya nga muna na spray-sprayan kapag andito sa loob ang pack member. Lalo na kapag mabait naman yung pack member natin at hindi naman talaga sumusuong doon sa pinakabasa. Kaya naman ayan, nakasuksok lang sa gilid minsan yung iba natin pack members at minsan konti lang rin talaga yung linisin sa rooms nila. Si Ate Shane nyo naman, ayan, todo linis pa rin siya dito sa ilalim ng ating mga babies kasi alam nyo naman marami rin talaga yan at ayan, isa-isa niyang inilalabas para linisin. Ang nakakaloka kasi minsan nalinis na tapos magpupupo ulit sila, o diba, double linis, pero ganyan naman talaga since hindi nga sila nakakalabas pa rin. Ito naman na nga ang ginawa ni Kuya Edmar nyo, bali kapag medyo makulit yung pack member natin, alam niyang mababasa kapag naglinis siya, eto inililipat niya nga po. Meron kasi tayo dito na extra cage at dyan niya nga nilalagay muna yung pack members natin, nalilinisan niya ng room at ayan, dyan na nga muna nilagay si Bordags. Tama lang rin naman itong cage na to na nakakagalaw pa sila. Alam niyo yun, yung hindi naman sobrang sikip kahit nga mga adults na sila at kahit nga itong si Bordags na napakalaki, napakataba, napaka-chunky ay kasya pa sa cage na to. Para naman maaliw-aliw sila, ayan, kinukulit-kulit nga siya ni mother dyan habang si Kuya Edmar nyo naglilinis na nga. Habang naglilinis rin nga pala si Kuya Edmar nyo, kasabay na niyang maglinis si Kuya Jomar na nasa second floor at iba naman ang strategy niya dyan. Syempre, sabay na sila ngayon, hindi gaya ng dati na talagang pagkatapos ni Kuya Edmar nyo, saka pa makakapaglinis si Kuya Jomar since syempre, isa-isa rin ang pinalalabas sa mga males at females natin. Mas mahirap yung paglilinis ngayon, pero guys, mas mabilis siya as compared dati na talagang tig-isang oras na nasa labas ang ating mga males at females at hinihintay pa nga nila. Pero dati talaga si Kuya Edmar nyo yung naglilinis ng ilalim ng mga cages ng mga babies natin. Pero ngayon nga si Ate Shane niya, kaya naman medyo nabawasan yung gawain ni Kuya Edmar nyo. Sa totoo lang kasi siya yung may pinakamaraming gawain at linisin dito sa loob ng mansion since marami rin talaga linisin sa first floor. Anyways, dahil nakita nyo na nga ang mga ganap sa first floor, dito naman tayo sa second floor pumunta. Dito naman sa second floor, alam nyo talaga na ang nakatoka dito ay si Kuya Jomar nyo. Mas madali naman para sa kanya yung ginagawa niya dito kasi nga nakakalabas yung pack members natin at mas nalinis niya talaga ng ayos itong mga cages nila. Ganito nga kasi yung ginagawa dito everyday, twice a day nga silang nagja-general cleaning. Balang ginagawa nila, kinikis-kis nilang maigi or binabrush nila at dinidisinfect yung kanilang higaan, pati yung mga gilid-gilid, yung mga sahig, yung mga dingding, lahat po talaga yan. We make sure na palagi malinis dito sa ating mansion kaya twice a day sila mag-general cleaning at syempre mahalaga rin talaga na malinis ang environment nila para iwas sakit. Anyways, dito nga pinalalabas ni Kuya Jomar nyo ang mga pack members natin para nga dito sila makapag-walking sa labas habang naglilinis nga siya. Hindi rin naman makakababa talaga yung pack members natin since alam nyo meron naman tayong gate pababa doon sa hagdan. Kaya naman dyan lang sila yung stay sa second floor at hindi sila makakapunta kung saan-saan. Yung time nga na to, si Snow White yung nasa labas at tingnan nyo ni hindi nga siya makaliban dyan or makadiretso, makalabas
pangalan pa sa kanyang kuya. Kaya naman nung makalapit sa kanya si mother, ayan, saka nga lang siya nakapagsalu-salubong dyan. Mag-isa pa nga lang siya sa labas ng time na to at walang karalaro. Kaya naman ayan, kay mother muna siya nakipaggulit-kulitan. Sa baba naman, nasilip ni mother na si Kuya Edmar niya nakatapos na nga sa isang room. Kaya pinapasok na nga ulit niya yung pack member na naandyan, which is si Bordas. Tapos lumipat naman na siya sa isang cage at dito na nga siya nagpalabas at pinalabas na niya dito si Rex at nilagay mo na nga doon sa kabilang cage pa na extra. Maswerte pa nga ang ating mga females kasi nga po nakakalabas sila, and doon kasi sa first floor hindi pwede silang lumabas kasi nga po syempre labas-masok doon si Ate Shenyo since naglilinis siya. Mahirapan kasi maglabas-masok si Ate Shenyo kung may pack member na palaro-laro doon, kaya naman mas minabuti ni Kuya Edmar nyo na doon na lang ilagay sa extra na cage yung pack member natin na nililinisan ng room. Dito naman sa taas, nagkadalawa na nga sila sa labas. Bale si Snow White na nga si Chanel yan since yung cage na nga ni Chanel yung nililinisan. Kung nagtataka naman kayo kung bakit hindi pa pinapapasok si Snow White, yun po ay dahil yung cage po niya ay pinatutuyo pa at hindi pa talaga siya pwedeng pumasok doon kasi mababasa rin yung katawan niya at magsistain talaga siya. Pagka-map kasi ng mga rooms nila, basa pa rin talaga yan kaya hindi naman sila agad-agad ipinapasok. Kaya nga inaabot pa sila ng ilan sila magkakasama dyan sa labas at nagkukulit-kulitan sila since etong ang cage nila ay mga basa pa. Mas okay naman yung ganun pinatutuyo rin muna kasi nga baka maya-maya mahimot-himot din nila yung mga tubig-tubig, ay delikado yan. Anyways guys, i-follow nyo rin pala yung aming second page which is Husky Pack TV Vlog. Syempre marami din kaming i-upload na mga videos dyan at syempre baka nga maya-maya dyan na kami mag-upload. Syempre pati nga yung page ni Mother na Tess, dating Ginoo, syempre i-follow nyo na rin yan kasi dyan nga siya nagpo-post rin ng mga updates tungkol sa ating pack members. Anyways, balik tayo sa video nung si Kelvin ang ilagay dito. Ay Diyos ko, talagang umihi agad siya ng patagilid. Yan naman yung wiwi niya. Ayan, nasa labas na naman, nakakaloka talaga tong Kelvin na to. Palagi na lang siyang ganyan. Balik naman tayo kay Ate Shenyo. Bale, ang nililinis na nga niya dito ay yung mga electric fan ng ating pack member since may tendency kasi talaga yan na magdumi ng agad-agad. Kasi nga minsan nakakapasok-pasok yung mga gabok sa loob ng mansyon dahil nga lumalabas yung pack members natin. Kaya nagagabukin yan. Hindi nga lang gabok talaga yung natatrap dyan kundi pa tinaran yung mga balahibo nila. At alam nyo naman, shed ang ating pack members ng walang katapusan. Kaya naman mahalaga na palagi yung nalilinis. Pagkakita mo ni Mother, tingnan nyo, dumami na nga sila dito at tatlo na sila, kasama na rin nila si Mustang. Buti na lang nga hindi sila masyado nagkukulitan dyan ng gaya ng kulitan nila kapag lumalabas sila. Alam nyo yung bordagula na para talaga may ipo-ipo na sa sobrang kukulit. Dito naman mas kalmado talaga sila maglaro. Siguro takot na rin nga sila kay Kuya Jomar nila kasi Diyos ko kapag nagkulitan niya ng sobra baka maganda hulog yung mga yan. Pinatutuyo kasi maigi ni Kuya Jomar nyo yung mga cages nila, lalong-lalo na nga yung kay Snow White kasi nga yung cage ni Snow White may natatrap rin talaga doon na tubig since medyo hindi nga ayos yung gawa doon. Na kahit nga ay map mo, mas mababalsa lang siya ng mababasa kaya naman pinatutuyo na lang ng ganun. Si Kuya Edmar nyo naman for the vacuum na nga siya dyan sa baba since tapos na siya sa mga cages ng ating pack members. Bina-vacuum niya naman yan kasi nga maya-maya magmamap na rin siya. Bali siya may nagmamap dyan guys sa baba at syempre si Kuya Jomar nyo naman dito sa taas. Maya-maya pa ayan, apat na sila dito na nakalabas since pinalabas na rin nga si Blue at talaga nagkukulitan na rin nga sila nung time na to. Kailangan na nga silang bawasan na muna kasi nagkakagulo na. Kaya naman itong si Snow White, pinapasok na rin ni Kuya Jomar nyo at back to 3 na nga lang ulit sila dyan. After naman i-mop ni Kuya Edmar nyo itong buong first floor, ay dito naman na siya nag-proceed sa pagpapakain sa ating mga babies. Sabi ko naman sa inyo, maraming gawain yan at minsan siya talaga nagpapakain sa mga babies natin kapag busy si Mother. Naubusan na nga lang ng dog food dyan sa lagayan kaya nagsali na nga ulit siya. Ang kasya nga pala dyan ay 2 sako. Imagine nyo, mga babies natin ang liliit pa pero ang bilis na makaubos ng dog food. Ang tatako naman kasi talaga kaya ang bilis-bilis rin ng dog food natin. Napakamahal pa naman pero okay lang yan. Walang problema dyan. Alam nyo naman yan. Yan rin nga ang reason kung bakit talagang push tayo sa pag-vlog kasi para rin naman sa kanila high maintenance kaya ang mga huskies, Diyos ko naman. Anyways, ito na nga pinagbibigyan na ni Kuya Edmar nyo itong mga babies natin na tingnan nyo naman itong si Sassy. Pagbukas nga ng cage siya talagang umakyat agad siya bago pa siya nag-proceed sa kanyang food. Lilinisan pa rin nga siya ni Kuya Edmar nyo kasi nagpupo nga siya uli. Sabi ko naman sa inyo, mayat-maya talaga yung paglilinis ng pinakailalim nila kasi talagang mayat-maya rin sila magpupo. Pero huwag kayong mag-alala na pag-usapan na rin namin ni Mother na ipapalabasin na rin nga natin itong ating mga babies kapag medyo okay na yung panahon since graduate na rin naman sila sa kanilang mga vaccines. Hintayin nyo nga yung time na yan na lalabas sila magkakasama. Diyos ko, siguradong napaka-cute nila since nasa labas na nga sila noon. At mga ano kayong reaction nila kapag nakakarya na sila sa office area?